Maayong gabi sa tanan nga maabot ni ini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa ang lugar kayo. Ah, Naway ang atong Ginoong Dios ay magapadayon nga magabukas sa atong spiritual understanding o panabot para padayon natong masabdan o matun-an ang iyang pulong nga anaa sa Bible. Nung last I think 4 days ago ay nahunong kita sa 1 Peter chapter 1 verse 14. So karong gabi una ay padayon nato ang pagtuon sa 1 Peter chapter 1 verse 15 pataas. So naway ang Ginoo padayon nga magauban kanato kay matud pa niya sa iyong pulong duha o tulo ang mga katipon sa iyang pangalan anaa siya sa iya atong kalagitnaan. Sa tanan nga nagatanaw magapamati niini nga pagtulunan ay alam ko na bisan andirito ako sa Cagayan de Oro tudlo tro Facebook, video Facebook ay anaa kauban nato ang pulong sa Ginoo na saan man kayo naroroon nga mananaw niya ini nga pagtulunan. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Busa ang ngay usab nga magpakabalaan kamo. Kay nagingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Si Lord ang padayon nga magapanalangin sa iyang pulong nga atong nabasa karon. So, balaan daw ang Dios nga nagtawag kanatong mga Kristohanon. Ang gisulatan ni Apostol Peter ay ang mga Kristohanon sa Asia Minor. Sa atong kapanahonan karon ay padayon nga tanang mga Kristohanon nga nagatuo sa atong Ginoong Kristo ay para din kini sa ato sa atong kapanahonan karon. Busa ang ay usab nga magpakabalaan kamo dahil ang Dios ay balaan, ang iyang mga anak o ang iyang katawhan ay magpakabalaan usab. Kay nagaingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. So, ang gisugo dinhi sa atong Ginoong Dios nga dapat natong sundon ay magpakabalaan kita. Sa English, we will make ourselves sa tabang sa atong Ginoong Kristo nga mahimong huli sa iyang atubangan. So, muning sugo sa atong Ginoong Kristo nga gikot ni Apostol Peter sa Old Testament sa aklat ng Leviticus chapter 11 verse 44. Ang original nga giistoryahan ni sa atong Ginoong Dios through Moses ay ang iyang katawhan nga mga Israelita. Samtang si Peter naman ang iyang giistoryahan dinhi ay ang mga Kristohanon. Matod pa sa Leviticus 11:44, kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, busa balaana ang inyong kaugalingon, kay ako balaan man. Matod ko pa kanina, quotation kini ni Apostle Peter sa libro ng Leviticus chapter 11 verse 44. So, ang katawhan sa Ginoo sa Old Testament ay gisugo sa atong Ginoong Diyos to be holy para maiba sila sa mga nasod nga nagapalibot kanila. So kung dili sila maningkamot, anaa na ang tabang sa Ginoo, anaa na ang grasya sa Ginoo. Kung dili kita maningkamot nga mahimong balaan sa pinaagi sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo sa iyang written word, walay mahitabo gapon. So ang atong paningkamot dala sa tabang sa Ginoo o sa iyang grasya maunay makapahimo kanatong balaan. So holiness ay ang pinakaklaro nga resulta sa kaluwasan sa usa ka Kristohanon. Mauna ang product nga nahimo siyang tinuod nga Kristohanon ang pagkabalaan or holiness. Ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo dili nila kayang magpakabalaan. Sama sa kanta ni Andrew E. nga matod pa niya, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ang mga Kristohanon lamang dahil kauban nato ang atong Ginoong Kristo through His Holy Spirit na kanunay nagagiya kanato.
Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 14, apart from me, you can do nothing. So, ang siya iyang pinpoint nini, ang atong mga espiritual nga kinabuhi, ang atong holiness or righteousness without the Lord Jesus Christ, dili gid nato mahimo ang kinabuhing holy. So paano ba ang usa ka tawo mahimong balaan in the eyes of God, sa atubangan sa atong Ginoong Dios nga mahimo siyang holy? By submitting His written word. Muna nga, kung sundon nato ang iyang pulong, ay continuous ang atong pagkabalaan. Anaanahin mo na kitang holy tungod sa iyang gibuhat sa krus ng Kalbaryo, o gibutang kanato ang Espiritu Santo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. So ana-ana ang tabang, ana-ana ang giya. Ang atong buhaton lamang ay musubmit, tumanon nato ang gisugo sa atong Ginoong Dios sa iyang written word. Matod pa sa Psalms 119 verse 11, sa mga batan-on mo ni ang gingon, giampingnan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. So matod pa ni Haring David nga ang pulong sa Ginoo, ang written word of God, ay anaa sa iyang kasing-kasing, ginasunod niya para dili siya makasala sa atong Ginoong Dios. Ang gideklara ni King David or ni David sa Old Testament sa Psalms 119 verse 11, mao gihapon ka ng proseso sa karong 2026 sa mga Kristohanon nga taguan gid nato ang pulong sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing para dili kita makasala sa Ginoo. Mamati gid kita kanunay sa conviction sa Espiritu Santo para malikayan nato o masunod nato ang kabubuton sa atong Ginoong Kristo by the guidance of the Holy Spirit through His conviction or through His written word. Matod pa sa Ephesians, matod pa ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 24, sa mga Kristohanon sa Efeso, ipakita ninyo nga gibago na kamo sa Dios. So matod pa niya, disugo niya ang mga Kristohanon sa Efesos nga ipakita ninyo nga kamo ay gibago na sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. So ang mga gibago sa atong Ginoong Dios, ang mga born again Christians, ay gihatagan sa atong Ginoong Dios nga sa bag-ong kinabuhi nga walay kalainan sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa dinhi padayon ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan. Balikon ko sa Ephesians chapter 4 verse 24, ipakita ninyo nga gibago na kamo sa Dios nga gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Ang tinuod nga kinabuhi nga matarong o balaan. So ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo nga dapat makita sa tanang mga Kristohanon, dili lamang sa pipila, dili lamang sa mga leaders sa simbahan, kung dili sa tanan ng mga Kristohanon nga matarong o balaan. Mauna ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Balikon ko, paano nato masunod mahimo ang pagkabalaan nga gipangita sa atong Ginoong Dios o sa Kristohanon o sa iyang katawan kanato pinaagi sa pagsunod sa written word of God. Muna nga importante kayo ang pulong sa Ginoo. Paano mo masunod ang kalooban o kabubuton sa atong Ginoong Dios kung wala ka magbasa sa iyang pulong? Daghang mga Kristohanon nga dili gabasa sa pulong sa Ginoo, gasalig na lang sa Sunday service, ay pagabuksan, ay pa sila pakabasa sa pulong sa Ginoo tungod sa gibasa sa ilang pastor. Wal sayop nga Kristohanon ka na, dili ka na tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Dahil ang tanang tinun-an sa atong Ginoong Kristo nagatuon sa iyang written word, sa iyang pulong. Mao na ang tinuod nga Kristohanon, munang giingon sa laing translation, sinultian dinhi sa atong Ginoong Kristo nga iyang tinun-an, ibig sabihin nagatuon sa atong Ginoong Kristo. Ang nagatuon sa atong Ginoong Kristo nagatuon sa Dios Amahan o sa Dios Espiritu Santo. As children of God, gitawag kita sa Ginoo para
higugmaon o mga lagad o higugmaon siya, and to separate sa mga tao nga wala magasunod sa iyang mga sugo. To obey sa iyang mga sugo kanato is a must or urgent gayud kini sa bawat isa, kay mao lamang kini ang maghatag og kalainan between us and to the non-Christians, kanato o katong mga tao nga wala magpakabana sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang kaibahan, dahil ang mga tinuod nga Kristohanon nagaubli, nagasunod sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga anaa sa Bible. Ngunit ang walay pagpakabana, ang professing Christians ay wala nagasunod niini. So importante kaayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili lamang magsalig sa atong mga pastor, sa inyong mga pastor, na kada Domingo lang kung unsay isulti sa pastor, mauna ang mahinumduman lamang. Study the Word of God and pangayua ang gahom sa Espiritu Santo nga mag-empower kanimo para masunod nimo ang imong gitun-an. Madod pa sa 1 John chapter 3 verses 2 to 3, mga hinigugma kinsa gisultian ni Apostol John ang mga Kristohanon sa iyang kapanahonan, I think sa Asia Minor gihapon. Matod pa ni Apostol John, mga hinigugma karon, ang mga hinigugma karon mga anak na kita sa Dios, apan wala pa mapadayag kung unsa kita sa kaulahian. So si Apostol John ay talagang confident siya o gisulti niya sa iyang gisulatan nga mga anak sila sa Dios. Nahibaluan nato nga kung moabot na si Kristo, mahisama kita kaniya. Inisikan kami sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, kitang matinud-anon nga mga Kristohanon mahisama sa atong Ginoong Hesukristo. Og i-honor kita sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay nagmatinud-anon man kita kaniya. Kay makita gayud nato siya sa iyang pagkasya. So munang akong gingong kaniya nga inisikan kaming dahil makita gid nato ang atong Ginoong Hesukristo sa atong mga mata, in our naked eyes. Verse 3, busa ang matagusa nga may paglaom nga sama niini diha kang Kristo, kinahanglan nga hinlo o kinabuhi ingon nga si Kristo hinlo. Sumunang giingon ni Apostol John sa mga Kristohanon sa Asia Minor nga kung ikaw ay umaasa, kung ikaw ay naglaom, nag-hope, you are hoping nga ikaw ay mahisama sa atong Ginoong Hesukristo, ikaw ay i-honor sa atong Ginoong Hesukristo, makadawat kag reward, tungod kay tinuod ka, matinud-anon kang Kristohanon, matod pa dinhi ang requirements, kinahanglan nga hinlo o kinabuhi ingon nga si Kristo hinlo. Unsa ibot pasabot nining hinlo? Dili kaya niya ang kasalanan. Dili siya, wala siya magpakasala. Makasala man siya pero wala niya puy ang kasalanan kung dili ginalikayan niya. Matod pa sa gibasa nato kanina, ang pulong sa Ginoo gitago ni Haring David siyang kasing-kasing para maiwasan niyang magpakasala or makasala. So, 1 Peter chapter 1 verse 17. Ani nata sa 1 Peter chapter 1 verse 17 dahil natuki na nato ang 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Matod ba din ni Apostol Peter sa mga Kristohanon, ang Diyos walay pinalabi. In God there is no favoritism. Ang Diyos walay pinalabi. Nagahukom siya sa tanan nga tao sumala sa ilang binuhatan. Busa kung gitawag ninyo siya nga amahan diha sa inyong mga pag-ampo, tawhuran ninyo siya samtang ania pa kamo sa kalibutan. Mao na ang gisugo ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa iyang mga kaigsuonan sa Asia Minor sa iyang kapanahunan nga karon mao gyapon ang sugo, wala mabago kini nga sugo kanatong mga Kristohanon karong tuiga sa 2026. So, unsay buot pasabot nining walay pinalabi ang atong Ginoong Dios, walay pabor-pabor ang Ginoo.
dahil nakita niya ang tanan natong binuhatan, lakip ang atong mga sinutian, ay i-judge daw kita sa atong Ginoong Dios according to what we have done. Matod ko pa sa una, ang mga Kristohanon wala na sa judgment between heaven and hell, dahil sila ay mga anak sa Dios, kita ay mga anak sa Dios. Ang judgment nga ihatag kanato sa atong Ginoong Kristo ay ang pagdawat na lamang ng reward bilang matinud-anon nga Kristohanon. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na condemnation ang usa ka tao nga ana sa atong Ginoong Kristo, pero may gipadayon pa yung verse na yan. Matod pa dito na who walk or who live according to the Spirit. Nga ang iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi ay gipuyo niya nining kalibutan na with the guidance, with obedience sa written word of God nga gi-guide sa kaniya sa Espiritu Santo. Muna nga, walay pabor-pabor, there's no favoritism kay Lord. Gani ang favoritism ay kasalanan man sa atong Ginoong Dios sa iyang atubangan. Matod pa ni Santiago, o maayong gabi kay Angel Me Dolapo na nagatanaw karon nining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa Kalanan, Kanituan, Cagayan de Oro City. Matod pa sa James chapter 2 verses 1 to 4, gisulatan ni James ang mga Kristohanon na sa iyang kapanahunan. Matod pa niya sa verse 1, mga igsuon. So igsuon niya ang mga Kristohanon in spiritual nga panagsuon. Mga igsuon kamo nga nagatuo. So kinsa kini sila? Ang iyang gisulatan ay nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon kamo nga nagatuo sa atong halandong Ginoong Hesukristo. Angayan ninyo pagtagad ang mga tao. So patas ang gisugo ni Apostol James sa mga, siguro ang iyang gikuanan nini ay ang mostly ay ang mga leaders sa simbahan na iyang gisulatan. Angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Verse 2, pananglit. So naghatag si Apostol James dinhi og halingtulad, example. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing. So normal di ay kining mga singsing mga kwintas ay normal kini sa mga dato nga sila ang nagasulob niini. Kaya matod pa dinhi, pananglitan may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong biste nga mutambong sa inyong pagsimba og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. So in comparison, opposite kayo dahil ang mga sapian, ang sapian ay mahalon ang ilang biste og may singsing nga bulawan, may mga decoration sa ilang lawas nga bulawan, samtang ang pobre daw ay nagkagidlay. So kung atong una-unaon kinsa tong nagkagidlay nga mga pobre katong walagi nada, murag pulobe, murag makililimos, nagkagidlay. Grabe nga pag halintulad ni Apostol James. O kung musulod daw sa ilang balay simbahan, ilang fellowship center, makipag-fellowship kanila para sa Ginoong muuban kanila sa pagsimba, padayon sa pagsimba sa atong Ginoong Dios. May gabi ni Angel Me usab nga Algura nga tuag gihapon sa Kalanan, Kanituan, nagatan-aw ni ini nga live telecast sa Facebook. So may gabi gel. So mahalon nga si biste nga mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkakidlay. Unsa gisugo dinhi sa atong Ginoong Dios through Apostle James, angayon, walay pabor-pabor, dahil ang Dios walay pabor-pabor. There's no favoritism. Verse 3, kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalog biste, unya moingon kamo kaniya, diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan, apan moingon kamo sa kabos, tindog diha o lingkod diri sa akong tilan. So grabe,
Grabe kini nga leader o pastor ba ka o leader kini sa simbahan dahil siya ay may tingog sa simbahan, may impluwensya, tindog sa akong tilan. Nakasala ka mo sa inyong pagpilig mga tao o sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. So unsa gingon sa dinhi sa Ginoo ang naga pabor-pabor sa pagtagad sa usa ka tawo diha sa ilang balay simbahan ay nakasala sa atong Ginoong Dios. So klaro ka dinhi gi gipakita din ni Apostol Peter nga ang Dios walay pabor-pabor o gi-follow up usab kini ni James nga kung nagpabor-pabor ka imong pagtagad sa lahi sa sapian, lahi sa pobre nga mga Kristohanon diha sa inyong balay simbahan, sa inyong fellowship center, nakasala ka sa atong Ginoong Dios. Dili ka kagaya sa atong Ginoong Dios nga pabor-pabor. Bisan tuod og gitawag mo nga atong Ginoong Dios nga Amahan, pero lahi ang imong ugali dahil pabor-pabor ka sa ang imong gihatagag o importansya kadtong mga dato samtang ang mga pobre medyo gilait mo sila dahil lingkod dire sa akong tiilan diya sa salog yun, diya sa salog kay sa iyong tiilan man. So kinsay maghukom sa tanang mga tao? Ang maghukom sa tanang mga tao ang atong Ginoong Hesukristo. Dili ang Dios Amahan dahil gihatag sa Dios Amahan ang otoridad nga ang atong Ginoong Hesukristo ang maghukom niini matud pa sa The Gospel of John dahil ang atong Ginoong Hesukristo ang Dios nga nagpakatao. Natilawan niya kung unsa ang sitwasyon sa usa ka tawo, busa siya ang angayan nga mohukom niini ug walay lain na. Jesus is the judge sa mga buhi ug sa mga nangamatay na. Matud pa sa John chapter 5, the Gospel of John chapter 5 verse 22, ang Amahan dili mohukom sa mga tao, kung dili ako nga iyang anak, mao ang gihatagan sa katungod sa paghukom. Yun ang sinabi ko ngayon lang si Jesus Christ ang gihatagan sa atong Ginoong Dios, sa Dios Amahan nga mohukom sa tanang mga tao, buhi man kini or patay. Dahil sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, daghang mga tao nga dili mga matay nga maabtan niya sa iyang second coming na madala niya ngadto sa iyang 1,000 na paghari nining kalibutan na physically. So muna nga siya ang Amahan dili mohukom sa mga tao kundi ako nga iyang anak mao ang gihatagan sa katungod sa paghukom. Nganong siya man ang gihatagan sa katungod nga mohukom sa tanang mga tao, matod ko pa kanina, siya ang Diyos nga nagpakatao. Naranasan niya ang tanang sitwasyon nga naranasan sa tao. Busa siya lamang ang angayan nga mohukom. Luoy ang mga tao nga wala nila himo ang Dios ang atong Ginoong Hesukristo dahil muatubang sila sa atong Ginoong Hesukristo bilang judge ngadto sa mga tao naman nga ilang gihimong Dios ang atong Ginoong Hesukristo, nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo mahimo nilang buutan nga igsuon. Ang Dios Aman mahimo nilang amahan, dili judge, dahil sila ay matinud-anon nga Kristohanon. Fair treatment to every person is God's sure judgment nga maoy nagbuhat kanila. Muna nga sa atong kapanahonan karon dinhi sa Pilipinas nga makita nato sa panggobyerno nga grabe ang korupsyon, grabe ang pagbain sa balaod. Kung makalusot man sila nining kalibutan sa pag-atubang nila sa atong Ginoong Dios, dili gid sila makalusot dahil ang atong Ginoong Dios ay Dios nga matarong. He is a righteous judge. I-judge sila according sa ilang binuhatan o ang judgment sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo ay matarong gayud kay wala kini pabor-pabor. Dinhi sa kalibutan masabornuhan nato ang mga tao o gusto natong muhatag silang pabor kanato, pero sa langit
sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo, walay saborno nga mahitabo, walay under the table nga mahitabo. So dili ba di ay nga dili ba na dili naman hukman ang tinuod nga mga Kristohanon. Galisod ko sa akong gisulat pagbasa. So dili naman hukman ang tinuod nga mga Kristohanon? Yes, dili na sila hukman. Yun sinabi ko kanina. Dahil matud pa ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit to the Christians of Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So wala na'y kahaltulan, wala na'y judgment sa mga Kristohanon nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo. Pero ang requirements din nga Kristohanon, because there is the many professing Christians. So ang requirements nga gihatag sa atong Ginoong Dios ay anaa sa atong Ginoong Kristo o wala sila magalakaw sa kalibutanong kinabuhi kung dili according sa guidance of the Holy Spirit, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So muna ang requirements. Kung ikaw ay Kristohanon, siguro nga ikaw ay nagalakaw, nagakinabuhi adlaw-adlaw with the guidance of the Holy Spirit through His written word. Dili na pagkahukman ang tinuod nga mga Kristohanon kung langit ba siya or hell, pero hukman siya kung unsang reward ang angayan kaniya sumala sa iyang pagkakristohanon or binuhatan. We are judged according to our works or according to our deeds, not from heaven or hell. Sigurado na kitang heaven kita dahil tinuod kita nga Kristohanon, pero i-judge kita according to the rewards nga ihatag sa atong Ginoong Kristo kanato. Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 12, miingon si Jesus, paminaw kamo sa dili madugay mo, balik na ako, og dadon ko ang ganti nga alang sa matag usa, sumala sa iyang mga binuhatan. So kinsay giignan ni Ginoong Hesus sa Revelation chapter 22, the Christian of Asia Minor, the 7 churches of Asia Minor. Sa Ephesus, Smyrna, Thyatira, Laodicea, muning iyang giignan din nga paminaw kamo sa dili madugay mo, balik na ako, og dadon ko ang ganti nga alang sa matagusa, sumala sa iyang binuhatan. Dahil ang Book of Revelation ay gisulat sa atong Ginoong Kristo para sa mga Kristohanon sa Asia Minor, the 7 churches of Asia Minor. Munang ang iyang gignan specifically ang mga Kristohanon sa Asia Minor na sa atong kapanahunan kita karon nga mga Kristohanon. 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15, matod pa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Corinto, adunay mga tao in relation kini sa Kristohanong binuhatan, labi na gyud sa mga ministry nga gisugo sa Ginoo kanatong mga Kristohanon, especially to the leaders of the church. Matod pa ni Apostle Paul, adunay mga tao nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa mga nagapatukod og balay diha sa pundasyon, nga migamit og mga materialis nga bulawan, plata o mga mahalong mga bato. Ang uban usab walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. So dinhi dunay halintulad si Apostle Paul, figure of speech, kung saan paano work namuhat ang usa ka Kristohanon or the leaders of the church nga ang tinuod daw ang mapuslanon ang husto nga gitudlo, dahil dunay mga nagatudlo og sayop nga pagpanudlo, dahil sayop ang ilang gitudlo, dili gikan gyud sa atong Ginoong Kristo. They are twisting the written word of God, so nga mo ukma sa ilang gustong ipaabot ni ini. Matod pa ni Apostle Paul, balikon ko, adunay mga tao nga husto ang ilang
gitudlo. Sama sila. So pag husto ang gitudlo sa usa ka Christian teachers, matod pa ni Apostol, sama sila sa nagpatukod og balay diha sa pundasyon. Nga migamit og mga materialis nga bulawan kinsa ang pundasyon si Jesus Christ. Unsa gigamit daw? Bulawan, morning figure speech sa motive sa tao nga nagtudlo sa insaktong pagtudlo. May gamit og mga materialis nga bulawan, plata, silver, mas siguro ning plata sa English, o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab, in contrast, ang mga uban usab, walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tao nga migamit og mga materialis nga kahoy, kugon og dagami. So grabe, grabe ka pangit. Apan sa adlaw sa paghukom, makit-an kung unsa ang matang sa mga materialis ang gigamit sa matag usa. Kay pagasulayon kini pinaagi sa kalayo. So gipakita dinhi ni Apostol Paul paano mo makita ang insakto nga motibo sa pagpamuhat diha sa Ginoo og dili insakto nga motibo ang pagpamuhat sa Ginoo, dahil ang motibo sa ilang pagpamuhat sa Ginoo dunay insakto nga motibo ug dunay dili insakto nga motibo. Og sa judgment day ang musulayan daw nini ay ang kalayo sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Verse 14. Kung ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat og ganti ang nagpatukod niini. Nganong dili man masunog tungod kay ang iyang gamit ay mahalong bato, silver ug bulawan. Manang dili masunog sa judgment day bisag kalayo ang musulay niini. Apan kung kini masunog, wala gayud siya ay madawat nga ganti, igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. Nganong nasunog man dahil mali ang iyang motibo. Ang materialis nga iyang gigamit ay kahoy, kogon o dagami. Nasunog, mali ang motibo. Dili siya makadawat og ganti, matod pa din ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto. Mahisama siya sa tao nga nakalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayod siya'y nadala. Mga Kristohanon gapon kini, mali lang ang motibo. Naluwas sila, nakadto sila sa langit, giluwas sila sa Ginoo, naluwas sila. Dahil siguro, they are honest, but they are sincere also, but they are sincerely wrong in their teaching. Muna nga, ang gihulagwa din ni Apostol Paul ay parang tao nga nasunugan nga wala gid kadala-dala. Luoy ang tao nga nasunugan nga wala gid kadala-dala. Ang iyang nadala, ang iyang damit lang, ang iyang sinina lang, tapos sa lawas lang ug wala na. Munang gilarawan ni Apostol Paul ang kahintang sa mga tao nga nagatudlo, nagadisciple sa maling pagtulunan, maling motibo. Gisingit siguro niya ang iyang kaugalingon para musikat siya, maling motibo. So magbantay kita ang mga magtutudlo kay delikado sa pagatubang nato sa atong Ginoong Hesukristo. Gani matod pa ni James ni Santiago sa Santiago chapter 2 verse 1, kung ako masayo matod pa niya dito nga dili angay nga ang tanan mahing magtutudlo, dahil ang teacher daw ang magtutudlo daw ay grabe ang judgment kaniya, dahil ang nagatudlo dapat iyang kinabuhi mupuyo siya sa iyang gitudlo. Praise God. So wala dinhi na lang kita kutob usab, dahil around 35 minutes na ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo ug sa sumunod nga mga higayon ug mabakaha on next day baka ay padayon nato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to verse 18 na tayo magsugod. So maayong gabi sa tanan, malikon ko sa tanan nga nagatanaw o magatanaw pa niining nga pagtulunan sa 1 Peter chapter 1. So humanon nato kining aklat ni Apostol Peter, unang book ni Apostol Peter nga gisulat niya sa mga Kristohanon sa Asia Minor.
So nangamusta ako sa akong mga kauban sa Burning Bush Christian Fellowship dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, sang sulok sa mundo sa laing mga nason dito sa Canada. Sila ni Romel, napapoy isa kapag umangkon dito, anak sa akong magwang, si nalimtan ko na tuloy yan, si Dayan di ay sa Canada gihapon, anak ni sa akong among kamagwangan ni Elmer Makahilos, nila ni Nanggaga Virginia Go yung asawa, sa USA sa California si Cheryl Mateo, sa Australia si Joy May, akong pagumangkon nga si Joy o si Yuyen sa Australia. May gabi kaninyong tanan, pa ba si Rachel Onta sa Brunei, pero may uli na og for good niya nakatabang kanato sa buluhaton sa Ginoo sa Burning Bush Christian Fellowship dinhi sa Bara o Paul, Misamis Oriental. Salamat sa Ginoo dahil dako siyang asset sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa Burning Bush Christian Fellowship, dahil siya ang nagatanaw sa mga kabataan. Siya ang tawagan basta siya ang nagatanaw sa mga youth sa BBCF. Kauban sa iyang manghod na si Neka, pero ang ilang leader sa youth, ang ilang parang pastor ay si Kane Umundang o ang akong anak na si Paul Nathan Makahilos. So sa tanang mga kaigsuonan sa Burning Bush Christian Fellowship, salamat sa Ginoo o padayon kita nga magasunod sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung dili na kita mosunod, muundang na kita, muundang usab ang atong pagtuo kaniya, o ang tanan nga wala motuo sa atong Ginoong Hesukristo, pagahok man gayud sa atong niya, pagahok man gayud niya dito sa kalayo sa impyerno. Mao na ang iyang gingon sa iyang written word. Salamat sa Ginoo o mag-aampo kita among amahan sa pangalan ni Jesus. Salamat kay Ginoo sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Lord, bless them, O Lord God. Bless them, Panginoon, physically, materially, O Lord God, financially, Panginoon. Labi na gyud Ginoo, relationally, Panginoon. Labi na gyud, O Dios, sa ilang espiritual nga kinabuhi, O Lord God. Sa dunay mga sakit, Ginoo, I pray, Father God, abutin mo po, Ginoo, sila, O Lord God, ang part sa ilang lawas nga ng basekton, Ginoo, yamang ang imong mga kamot hindi maiksi, Lord God, para abutin sila, Panginoon, o ipadawat, Ginoo, ang imong kagalingan sa tanan nga nakatanaw, Ginoo, niini nga programa, O Lord God, para maangkon nila, Ginoo, ang kagalingan, O Lord God, nga diha lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Salamat kay Ginoo. In Jesus' name, amen, amen. Sa tanang gusto pang mutanaw sa mga pagtulunan nga atong gitunan, doon ako'y personal channel sa YouTube. Just click Edwin Makahilos o makita ninyo ang atong gipanudlo. Ang uban anak medyo bata-bata pa ko. Baga pa akong buhok, pero medyo nipis na ako. So maayong gabi sa tanan, ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Bye-bye. God bless you all.